Ang PBA ay hindi lamang tungkol sa intense games at basketball. Ito rin ay tahanan ng ilan sa pinaka nakakatawa at hindi malilimutang mga nickname sa mundo ng sports. Mula sa mga pangalang kumakatawan sa style of play ng isang player hanggang sa mga nagbibigay kilala din sa kanilang mga personalidad. Ang mga nickname na ito ay mas lalong nakakapagbigay ng entertainment sa PBA. Ngayon, tara't kilalanin natin sila. Ang una sa listahan ay ang dating duo ng Rain or Shine na sina Bo Belga at JR Kinyahan o mas kilala sa tawag na The Extra Rice Inc. Tinawag silang Extra Rice Inc. dahil sa kanilang malalaking pangangatawan at reputasyon sa pagiging matatag at angas sa court. Ako si Bo Belga. Ako si JR Kinyahan. Kami ang Extra Rice Incorporated. Kakain na! Next naman ay si Rudy Linganay aka Anay. Tinawag si Linganay ng Anay dahil sa size at pagiging peste nito sa court in a good way. Isa din sigurong factor ay ang kanyang apelido na tila ba ka-rhyme o katunog ng Anay. Mapadepensa man o opensa ay tsak maimbag itong si Rudy Linganay. Because also of his energy and yung kanyang offensive rebounding. Oh! Rudy the Anay Linganay! Napeste si Arwin. Arwin Santos was going for a shot block, and check this move by the Mighty Might, or in Tagalog, Rudy the Anay Linganay, now a name, soon a legend. Pangatlo naman sa ating listahan ay si Ranidel de Ocampo aka Pambansang Siko at Hodor. Tinawag si Ranidel na Pambansang Siko dahil sa pagiging physical at toughness nito sa court. Nag-viral din ang video niya nung panahong sa Gilas laban sa Kuwait kung saan pinawian niya ang isang player at binigyan ng Siko. Natawag din siyang Hodor dahil sa nag-trend na commercial ng Token Text na tungkol sa gusto niya magkaroon ng maangas na nickname. Halina't panoorin natin. Mga katrops, ingit talaga ako sa mga nickname nyo eh. Doubler, Babyface Assassin, Kelly, Machine Gun Kelly. Ako, RDO. Initials ko lang yun eh. Para walang malipaw sa tropa, nag-crowdsource ako ng mga nickname sa Facebook. Kasama yan sa pre-app sa TNT. Sige, tingnan natin kung ma-approve. O Larry, Sir MVP? okay, game. Run it delightful. Cause I can shoot the lights out. O campo carne. Kasi kinakarne ko daw ang depensa. Ano bang masama sa initials? Ako nga, MVP eh. Sabi ko sa inyo, RDO na lang eh. Diba? Angry Bird, Babyface Assassin, Part 2, Papa Bear, Big Breezy, Magic Mountain, Hodor. Ano to? Sino gawa nito? The last but not the least ay si Mick Pinisi aka Mr. Flop. Nagmula ang moniker ni Pinisi sa isang game kalaban ng Petron Blaze Boosters na habang binabantayan niya ang import ng Petron ay nag-commit ng foul si Pinisi at biglang nainis ang import at biglang binato ang bola sa kanya. Halina't panoorin natin ang clip na ito. Baracopol, on the other hand, their defense very good. When you look at the turnovers forced today, Samantala sa tapingan ng bola doon, Will McDonald getting it, was hit by Mig Pinisi, but Mig was thrown the ball by Will McDonald. But the reaction was a bit late. medyo nahuli lang. Ito, makikita natin sa slow-mo, nagkatama sa braso. Uy, delayed reaction. Hindi. Pero tinatawag na masama lang yung signal. Nahuli lang. Oo. And the people here in the Coliseum, napanood nila yung replay. Pati sila eh. Tingnan natin. Kumbaga huli lang ang sound. Slowly trying to, expecting here. Eto na, nagbanggaan. Tumama. Ay, tumama pala. Tumama. Even Mig Pinisi is now laughing at himself. Si Vic Pinisi yan gumingit eh. Tuwan-tuwa siya sa sarili niya eh. Eto. Magsasaw. Dito nabansagan si Pinisi ng Mr. Flop at tila ba ang kanya nag-trend na video ay naging greatest flop of all time. Hindi lang sa PBA kundi sa buong mundo dahil na-feature din ito sa sikat na segment ng ESPN na Not Top 10 Plays.
Kayo mga pre, may alam pa ba kayo mga nakakatawang nickname sa PBA? Kung meron, i-comment lang sa ibaba at i-feature natin sa susunod na video. Please subscribe sa aking channel at i-like ang video kung nagustuhan mo ang mga ganitong uri ng content. Paalam!